Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng plano niya ay walang kamalian. Hindi pagdaka, karakaraka, nagpaparusas siya. Hindi niya gagawin ang mamatay ang mga anak niyang walang laban, kundi ang lahat ng kaparaanan kanyang ibinibigay. Kaya nga't maging sa karamdaman, marami siyang paraan. Marami siyang ginawa kung paano kakamtin tunay na kagalingan ng sinuman. Sa iba't ibang kaparaanan, wala nang hihigit pa sa kanyang kabutihan. Sa iba't ibang gagawin ng mga anak niyang minamahal, wala nang hihigit pa sa kanyang mga ginawa. Kaya't sa kanyang kaparaanan at sa kanyang mga dahilan kung sa kanya maglalagak ang sinuman, tuwir ang wala ngang malulumbay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya nga't maliwanag na tinuran, sino ang nagmamahal ng higit sa kanyang sarili ay siyang nawawalan. Subalit ang sino mang maghandog o mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo naman iniyalay ang buhay mo para magpasakit ka, para magpakahirap ka, para saktan ka ng Ama, para pahirapan ka niya, para magdusa ka, para ibigay ang pagdurusa. Kundi, kaya mo'y sinuko sa kanyang buhay mo, kaya mo pinagkalob sa kanyang buhay mo, kaya ibinigay mong ganap sa kanyang buhay mo, dahil alam mo, siya ang masigit na nakababatid ng maganda at mabuti para sa buhay mo. Kaya't dahil siyang sinukuan mo at pinagkaloob mo ang buhay mo, hindi bagat gagawin mo ang para sa kanya at kalooban niya? Sapagkat habang ginagawa mo naman ang kalooban niya at kagustuhan niya, nararamdaman mong tuwirang buhay na buhay siya. Kaya't ang mga totoong naghandog ng sarili nila, hindi na alintana ang ganang sarili nga ang pinangunguna, kundi ang pinangungunan at dinadama nila ay ang damdamin at kalooban ng Ama sa buhay nila. Kaya naman, ang dating sila ay naiba. Yaon ay ang mga niloob nilang mamatay ang sarili nila at mabuhay naman ang Espiritu ng Ama sa kanila. Kaya't ang namatay na ang sarili sa dating siya at kung sino siya, nabuhay naman ang Espiritong ipinalit sa katawang lupa niya na dating siya. Ngunit ang buhay niya ay hindi pa binawi, kundi pinatay lamang ang dating siya, dating ugali niya, dating gawa niya, dating pag-iisip niya, dating damdamin niya, dating mga ginagawang hindi nararapat, iniba niya. Dating mga tinutunguhan niyang hindi na dapat, iniba niya. Dating mga kinakain niya na dapat ay hindi na, iniba niya. Sapagkat nang dati wala na siyang katugot-tugot sa pagkakain ng mura, hindi na niya nagawang magmura pa. Nang dating siya ay magulong-magulong isip, litong-lito bawat araw sapagkat wala nang inisip kundi ang ganang mamaya ano kaya, bukas ano pa kaya, sa makalawa ano kaya. Nawala na sa kanya yung ano kaya at ano kaya at ano kaya, kundi ang nasa kanya, nagtitiwala siya sama. O mga mahal, kung mamamatay lamang ang inyong katauhan at ang Espiritu ng Amang siyang mabubuhay, masasabi niyong tunay ngang kay sarap sa piling ng Amang mahal. Katotohanan ang sa akin tinuturan, subalit hindi lahat ay pawang masisiyahan. Hindi lahat ay pawang makakaunawa. Hindi lahat ay pawang tatanggap. Hindi lahat ay pawang mga gagalak,
sapagkat hindi nga ganang mawawaan kung anong ibig kong itinuturan. Hindi nga ganang maunawaan sapagkat di maintindihan. Sapagkat nga ang salita ng tao at ang salita ng Ama ay magkaiba. Ngunit kaya nga ang pagkakaiba ay naunawaan ng mga naiba, namatay na nga ang kanilang pagkatao at ang nabuhay na yaong nagbigay unawa sa kanila kung kaya't naunawa nila ang layo ng Ama, ang nasa niya at ang kalooban niya, sapagkat ang Espiritu niya ang nananahan sa bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, o kay dakila niya. Sino nga bang magsasabi ng kay buti ng Ama, kay dakila niya, na mga anak niya na hindi nakakakilala sa Kanya? Kung kaya mo nasasabing dakila siya, mabuti siya dahil nababasa mo lang sa Biblia, ngunit sa sarili mo ay hindi mo pa napatotohanang siya'y mabuti, siya'y dakila, hindi mo nga ganang maunawa ng Kanyang ibig tukuyin sa iyong gawa. Alalaong baga, mga mahal ko, kaya nasasabing siya'y dakila, napatotohanan ng isang nagsusumigaw na siya'y dakila sa kanyang mga kaganapan sa buhay. Alalaong baga din, kaya nasabi niyang kay buti ng Ama, tunay na mabuti siya, sapagkat napatotohanan ng kabutihan niya sa kanyang katauhan. Paano mo napatotohanan ng mabuti siya? Sa oras na alam mo na wala kang magagawa, ang kabutihan niya'y nakita mo, may ginawa siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tunay ng bawat isa ay nagnanasang maging malakas, malusog, masaya, maligaya, mabubusog o nabubusog, makakain, makatulog, makapagpahinga, managana, guminhawa ang buhay at katawan. Ngunit kailanman, sa maghihirap walang may gusto. Sa naghihirap walang gugusto. Ngunit, alam nyo baga, mga minamahal ko, tiniibig, hindi mo makakamit ang Ama kung hindi ka muna daranas ng hirap, kung hindi ka muna daranas ng paghihirap. Sapagkat dito mo napapatotohanan siyang tinanggap mo kapag nararanasan mo ang hirap dahil sa gawa na mabuti na ginawa mo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa Eklesiastiko, dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Datapwat ito'y nagaganap sa ibabaw ng lupa na magkaroon ng taong masama at magkaroon ng pagkakasala.
Hindi ibig sabihin upang ika'y pabayaan niya at parusahan pagdaka, kundi sa naging pagkakasala mo, kung ito'y makikilala mo, maaaring pagsisihan at magbalik loob ka sa Kanya. Upang ikaw na anak niyang tuwirang minamahal, ang siyang magpatotoo sa kadakilaan niyang tinanggap mo, ang para sa iyo na napakahirap na tuparin at gawin mo, naganap ito ng dahil nang siya'y kinilala mo'y tinanggap mong totoo. Kaya naman, ang mahirap na gagawin mong pagbabago, magaang nagawa ng pagsisisi mong naging totoo, tapat kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ano nga baga ang pinakamahirap na buhay? Ang mahirap ka? Hindi. Sa tunay na anak ng Ama, hindi ang hirap ng buhay ang mahirap, kundi ang malayo ka pa sa Kanya, kundi ang magkasala ka pa sa Kanya, kundi ang makalimot ka pa sa Kanya. Ito ang mahirap para sa mga anak niyang nakakakilala. Subalit, sa mga anak niyang nakatuon sa sanlibutan, at ang layunin ay pang sanlibutan, tunay na mahirap sa kanilang mahirap ang buhay. Dinidibdib ang hirap ng buhay. Pinagkakasakit ang kahirapan sa buhay. Pinagkakaligaw ang hirap ng buhay. Pinagkakawala ng pag-asa ang kahirapan. Subalit sa mga anak na nakakilala sa Ama, ang hirap ng buhay ay baliwala lang. Sapagkat hindi nila yaon nararamdamang tuwiran nang dahil sa hirap man ang buhay na kanilang tinatawid, ang nararamdaman nila ay ang galak na kakibat nang dahil sa pag-ibig ng Ama. Kaya naman, sa kabila ng kanilang mga tinatamasang hirap, hindi sila nagpapagibik, kundi sila'y nagpapagibik ng iyak kapag sila'y nagkakasala at di nadarama ang Ama. O mga mahal, inuulit kong tuwiran, hindi nga ganang inyong mawawawa ng sinambit ko sa harapan, subalit sa mga may pangunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, alin ang mas mahirap para sa Ama na para maaalala ng tao? Ang bumuhay, di ba ga? Kung ang bumuhay nagagawa niya, magaan para sa Kanya, ang pagaanin pa kaya ang kalalagayan sa buhay mo ang hindi niya magawa? Sapagkat kung ang bumubuhay ay tao lamang, di sana'y wala nang namatay. Ngunit nang dahil sa tao'y mahirap ang bumuhay, sa Ama ay magaan, magaan din niyang gawin at tupdin na mapagaan ang buhay. Kaya't kung ang tao ay sadyang siya ay kilala at madarama, hindi didibdibin at paghihirapan ng loob ang hirap na pinagdaraanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat umaasat nananalig ang tunay na may kag-ibig-ibig na damdaming mula sa Ama. Sa Ama'y walang imposible sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kapag nasuri mo, bilang anak niyang nag-alay ng buhay ay siya, at tinanggap mo naman ay siya sa buhay mo, nasuri mo ang nagaganap sa buhay mo, napapatotohanan mong kumikilos siya sa iyo, at napapatotohanan mong tunay na buhay siya sa iyo. Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang buhay, sadyang ganyan lamang.
Habang ika'y lumalaban, mayroon kang pinagdaranan. Ang buhay, habang ito'y iyong taglay, hindi maaaring ikaw lamang at walang nagbigay. Ang buhay, hindi masasabing ikaw ang bumuhay. O taong mahal ko at mahal mo sarili mo, pagnilayan at tantuin ang awitin ko, na kung paano mataas at ibababa ko ito, upang aking patotohanan ano man ang tinig ko't himig na gawin ay di kailanman masisintunado. Ako bilang pawit na nagbibigay sa inyo, patotoong hindi man pag-aralan ay kaya kong sabihin at itono, upang aking sa inyo'y mapatotohanan ito. Anong di ko kaya, ilikwad-likwad ko man at ipihit ko ang tono ka, hindi pa rin ako masisintunadong tulad nyo, na kung di mo batit pinag-aralan ang tono mo at ang wiwikain kaakmat kaugma sa awitin mo. Bilang taong mahal ko na sa inyo'y gagawin ito, siguradong maiba ang tono at di mahahabol, masisintunado, gandang-ganda man ang tinig na taglay nyo. Yan ang patutuko sa inyo tao ay ganito. Kailan may di masisintunado ang gawa ko sa mundo? Kahit saan bumaling sumuling ako ay di magkakamali ito. Pagkat ako ang katotohanan sa buhay ninyo na di makikita at di makikita at ni hindi nyo makikita habang naglalakbay kayo sa mundo nyo, na dapat at marapat ay makamtan yung ganap at tuwirang makilala ang naghahaya. Di man ganap na sa inyo ay mawawaan ang sakit inuulat na paawit sa inyong harap, o aking mga minamahal at iniibig. Aking tinig ay bulayin, salita ko'y pagnilayan. Paano ko gagawin? Paano niya gagawin? At paano bilang tao kung ito ay taong-taong tulad nyo ang mangungusap sa inyo? Kaya't maliwanag na ito ang patutuko, tulad ng pumapatak, umaagos sa inyong balat. Nalalaglag ito na walang nagtutulak. Yaon ay ang pawis ninyo't luha na tumatagaktak sa inyong mata, at balat na kalakip
nakaugnay ng isang katawan. At kalapat ng inyong dibdib, kung nadarama nyo'y ako nga sa inyong puso. Doon sa inyong mga dinaranas, ako pa rin at ako, at kailanman di mawawala ni mapaparang. Yamang ako'y sa inyo ay tuwirang kasama. Alala umbaga, magnilay at magbulay kayo. Magtanto, magnilay, suriin ang wika ko. Ang dapat na gawin nyo sa bawat araw tao, ang Ama ay tanggapin at makilala. Sa puso nyo'y manahan siya, o aking mga inibig at minamahal pa. Ni kailanman at magpakailanman ay di mapaparang sa sanlibutan. Sa bawat segundo, minuto ng inyong buhay, bawat oras na kayo'y buhay, ni hindi sa inyo'y nawawala. Di man ninyo makita at mahawakan tulad ng nilalang, ni hindi ninyo mahahagkan. Hindi ninyo masasabing halika rito, lumapit ka nga sa akin. Hindi niyo rin masasabing pag-uutusan, kunin mo nga iyan. Sapagkat nga hindi mo makikita at di mo makikita kailanman, kaya't magpakilala ka sa gawa mong mainam. O taong aking mahal, tuwiran kong tinuturan, at sa inyo ay niluwad ang marapat. Ang may pandinig ay makarinig. Yamang kayo'y lubos na mga anak, kayong mga taglay ay liwanag. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, matanto ninyong ganap aking araw. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin, purihin, purihin ka. Minsan, kung ano-ano pang gagawin mo para lang pagpawisan ka. Kahit wala kang ginagawa, kung gusto kang pagpawisan ng Ama, lalabas ang pawis mo. Minsan, nagsasalita ka lang, tumatagaktak ang pawis mo, tulad ngayon, sa katauhan ni Constancia. Ngunit at pasubali, tumagaktak man ang pawis ng isang taong ginagamit mula sa kalooban ng Ama, hindi madidehydrates. Sapagkat nailabas siya o hindi sa kaparaan ng kanyang kaloob, kundi kaloob ng bumuhay at nagpahirang ng buhay. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ipinangangalandakan mo'y Ama, pinakikilala mo'y Ama, tinanggap mo'y Ama, papatayin ka ba sa paglilingkod sa Kanya? Sumainyo ang kapayapaan. Tamang mamamatay ka, ngunit hindi sa oras ng pinaglilingkuran mo siya. At may tamang lugar, may tamang dako, at may lapat na oras, tamang araw na ika'y binabawian. Hindi yaon kasalukuyan mo siyang ipinagsisigawan. Binawi buhay mo. Hinirang. Buhay ba ang Ama?
Kaya kung papaano ang Ama ay nagpapatotoong buhay, tanggapin niyo lamang siya. Mapapakita niyang buhay na buhay siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Makinig ka, anak ko, at pakaisipin mo itong aking sasabihin, nang ikaw ay matuto at makaunawa. Ang ilalahad ko ay mga aral na di mababago. Ang ipakikilala ko sa iyo'y buong katotohanan. Nanlalangin ang Panginoon ang mga unang nilikha kapag dakay binigyan niya ng bawat isa ng kanya-kanyang tungkulin. Pawang katotohanan. Maging ang kanyang mga hanip na nilikha sa lupa ay may kanya-kanyang tungkulin sila kahit sila'y walang magawa kundi mangagat. Kaya alam nila kung saan sila nakatahan at tatahan. Ang isda, binigay ng Ama ang kanilang magiging mga tungkulin. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, naiuusad niya at napapalangoy niya ang mga isda. Ngunit hindi katulad ng tao, makapagsasalitang tulad ng salitang sinasabi ng salita niya. Buhay ba nga, Ama? Kaya, ang wika niya ay binigyan ko kayo ng masigit na pagpapahalaga. Pinakamahalaga kayo sa lahat ng nilikha ko. Kaya't pahalagahan niyo ako ng higit sa inyo. Sapagkat ang pagpapahalaga niyo sa akin, hindi pagpapahalaga na ako'y sakim na tulad ng tao. Kundi habang pinapahalagahan niyo'y ako, ang kahalagahan niyo namay nakakamtan niyo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba nga, Ma? Buhay nga ba nga, Ma? Buhay na buhay nga ba nga, Ma? Inibig ng Panginoon ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao. At maghari ito sa mga hayop, sa lupa at ibon, sa impapawid. Sulong pag nilayan nyo kahit ang ahas na mabagsik at nanunuklaw. Kapag nakakita ng tao, umuurong. Hindi siya sumusulong na ikay hinaharap, kundi pagtalikod mo, tsaka siya tumutuklaw sa iyo. Kaya ahas ang tawag sa kanya. Siya ay patalikod kung lumaban. Ganyan ang ugaling ahas. Buhay ba nga, Ma? Kahit na ang leon, kapag nakita kang tao, nagtatago siya. Hindi kanya sinasalubong. Ngunit, kapag kinalaban mo siya, sasagpangin ka. Buhay ba nga, Ma? Yan ang taong kapag sobrang galit na't inaabuso, nananagpang na rin ito kapag hindi na tamang ginagawa ng kapwa-tao. Sapagkat ang lahat ay may hangganan. Ibinigay ng Ama ang hangganan kahit saan dako. Ang karagatan, binigay ang hangganan. May bakod na mga bundok, burol. Ang ilaw, ang sapa, ang mga daan, binigyan ng hangganan. Ngunit, walang patid ang dagat. Kaya't hindi niya sinabing may patid ang dagat. Buhay ba nga, Ma? Sa makatwid, ang lahat ng pinagkaloob ng Ama'y may hangganan. Ang buhay, ang pagbibigay niya sa pagpapatawad, ang pagbibigay niya sa pagpaparaya,
ang pagbibigay niya sa pagpapakumbaba, ang pagbibigay niya sa pangunawa. Subalit, hindi niya ibibigay kailanman ang mga ito sa taong kanyang tuwirang na pagtitiwalaan. Hindi niya binibigay ang hangganan ng pangunawa, hindi niya binibigay ang hangganan ng pagpaparaya, hindi niya binibigay ang hangganan ng pagpapatawad sapagkat hindi nila ginagawa ang kalabisan at kasutilan, kundi pawang kabutihan, kaya't patuloy siyang sa kanila'y nagmamahal. Buhay ba nga ma? Katotohanan ng sa akin tinuturan, ibinibigay lamang ang hangganan sa mga anak niyang tuwirang. Patuloy niyang inaakay sa matuwid, patuloy niyang ginugustong magbago, patuloy niyang ninanasang magbalik loob, patuloy niyang minimithing kilalanin siya, patuloy na binibigyang pagkakataong magbalik loob, subalit hindi nakita lahat ng ginawa niya para sa kanila. Kaya tinapos niya ang hangganan ng lahat ng kanyang pagpaparaya, pagpapakumbaba, pangunawa, pagbibigay, pawa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang paghahari ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Eche karamene yene nohele no karamele yana nohele ya nekerene na. Buhay ba nga ma? Darating ang araw na siya'y maghihiganti laban sa masasama at babagsak sa kanila ang parusang nararapat sa kanila. Ngunit, lagi niyang tinatanggap ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Yaon ang Ama. Laging handa siyang kumupkop sa mga nagbabalik loob. Laging handa siyang magbigay ng kababa ng kanyang loob sa mga anak niyang tuwirang sa kanya'y tumanggap. Subalit, daratal ang takda sa mga anak niyang hindi makakilala sa mabubuti niyang gawa. Patuloy na nagpakasama at patuloy nanalis siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sadyang ang tao'y hindi pa lubos makaunawa. Paano nasasabit na pag-iisipan ng mga ginagamit? Sapagkat hinahambing nila tinutulad sa kanilang mga ugali. Itinutulad nila sa kanilang mga gusto. At gusto'y tularan ng kanilang mga gawa. Sapagkat sila'y nagpapalagay na mabuti at magandang ugali. Ngunit ang tunay na may pandama at tunay na may pagkilala sa Ama, hindi niya mahuhatulan at mapag-iisipan yung mga ginagamit ng kabanalan. Sapagkat alam niya, wala silang katalinuhan kundi ibibigay ng Ama yaon. Kaya sila'y may takot na humatol at humusga sa mga ginagamit ng katotohanan. Ngunit sa mga wala pang totoong takot, mapagparatang mapanghusga sa mga ginagamit mang totoo ng Ama. Sapagkat wala sa kanila yaon.
Sapagkat ang pananaw nila sa kapwa nila ay tao rin tulad nila na maramdamin, matampuhin, mapanita, mapagbintang, mapagparatang. Kaya naman, napapatotohanan ng tunay na lingkod sa kabila man ang ginagawa ng kapwa ng iyon, hindi pa rin iimik at di mangangatwiran. Malayang sabihin ng sino man kung ano ang gusto niyang pabatid at ipaalam. Ngunit hindi katulad ng isang ugaling tao gumagawa ng matuwid, nangangatwiran sa kapwa niya. At yan ang pawang katotohanan na ginampanan ng Kristo, nangatwiran ang mga alagad, subalit hindi nagsalita ng sariling katwiran, kundi ang Ama pa rin ang ipinakilala, ang sarili hindi pinahalagahan. Sumayinyong kapayapaan at ito ang lakip na kaloob ng Ama sa mga totoo na lingkod. Ito ang taglay ng mga taong totoong naglilingkod. Sapagkat patotoo, hindi pagkatao ang paglilingkod, kundi mula sa Espiritu na bahagi sa buhay nila. Mapalad ang ganitong ginagawa at tinutupad, magbunyi, magpasalamat, karapat dapat kang matawag na lingkod. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang totoong lingkod at tapat na lingkod, umaako ng kasalanan ng kapwa niya upang wag lamang magulo ang lahat. Inaako ang pagkakamali ng sinumang kapwa niya upang makita ang kabuuan at mabuo pa hanggang may paraan. Subalit hindi niya binabagsak at hindi niya pinahihirapan ang loob ng kapwa niya. Ang tunay na lingkod, may nabatid man at hindi nararapat sa damdamin niya. Hindi niya pinanaig ang damdamin niya, kundi ang damdamin ang nagkaloob sa kanya. Kaya, hindi niya pinalalaki ang anumang narinig niya, kundi inaampat upang wala nang lumagganap, na tulad ng isang apoy na darang at lalong lumawak. Heche karameneya, hoye karameneya karaneya na, no heye, neleya na, ne karameneya na, hoelena. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sumainyong kapayapaan. At ang tunay na nagtiwala sa Ama at nakakilala at nakadama sa kapwa niyang naglingkod sa Kanya, ano man ang naririnig para sa Kanya ay masakit. Kaya, hindi niya pahihintulutang lapastanganin ang Kanyang minamahal na lingkod. Yaw ng tunay na lingkod, sapagkat ang napipinsala ay ang kanilang Ama na mabuti sa lahat, kaya't di nila gagawin ang ipahamakang sinuman. Heche karaneya, no eleya karama, eleya na, nekarameneya na, nekarameneya na. Kaya't kapag walang pagtitimpi at ang tao'y nakinig sa salitang tao, pagkatao ang naghari, hindi ang Espiritu ng Ama. At patuloy na inuunawa ng may taglay ang mga nagkamali, sapagkat batid niyang sila'y kaawa-awa. Ngunit hindi siya maninita at di naninita upang kapwa sila'y magpaliwanagan at mga tuwira ng bawat isa, kundi hahayaan sa kanyang kalooban at kagustuhan, sapagkat batid ng totoong lingkod may Amang saksi sa lahat. Nekaramene yaho yekeracha heleyana no heye karamene nekaramene yahanang neye karamayana nekaramene yahana.
Kaya naman habang tinutupad ng tunay at tapat na lingkod, ang mga karapat-dapat na dapat tupdin alang-alang sa mga pinaglilingkuran, hindi nakadarama ng sakit ng kalooban, kundi kagaanan sa kabila ng mga dusang pinagdaranan ng buhay. Yaon ang lakip na kaloob ng Ama sa mga nagpakasakit na mga anak niya, tulad ng nagbaba at bumaba sa inyong lahat. Heche karameneya, noheli karameneya, ne karameneya na, o che karameneya na, no karameneya na, ne karameneya hana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay Mateo, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos." Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat ang masama na umamin sa kanyang kasalanan ay naituwid at tumanggap. Ngunit ang nagsasabing siya'y mabuti at walang nagawang masama sa kapwa niya, hindi tatanggap ng katwiran. Hindi tatanggap ng kamalian, hindi tatanggap na sinabi niya yon, kundi tatatwa niya at ililihim ang kanyang sinasabi. Ngunit ang wika ng Ama, mas mapalad ang nagsabing, hindi po. Subalit, ginawa niya ang tama, sumunod siya sa kanyang ama. Kaysa nagsabing opo, ngunit hindi niya nagawa ang tama para sa kanya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Alala umbaga, hindi nyo na kailangang mga tuwiran sa Ama at magdahilan pa, sapagkat di man kayo magsalita'y batid niya. Hindi nyo na kailangan pang ipangako ang kung anong gagawin nyo, kundi di man kayo sumumpay, kilala na kayo. Kaya't kung anong marapat siyang tupdin nyo, malulugod siya sa inyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buti ng Ama. Pwede po ba yung tricycle na yun ay pakilayo sandali? Pakilihis lang po para yung magkakontrast yan eh. Ang inyong matay may bumbilya, may tinatawag na lens. Kaya nga kapag inopera, inalisan ng katarata eh, na puno ng katarak yun eh, pinapalitan eh. Kaya huwag kayong masyadong tititig sa mga ganyan na baka mag-contrast eh, mapundi yung mata ninyo. Hindi lahat ng nalalabo ang matay dahil doon sa may katarata, may glaucoma, may pugita, o nagbarang ugat.
o tumataas ang grado niya kung minsan nagkaroon ng contrast. Sobrang titig sa ilaw, then napundi siya. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, matitigas lang ang ulo ng tao. Gustong-gusto yung, siyempre, laro dito, laro dyan ng computer, laro, may inihintay na mga laro, napupuyat. Puyat ka. Naglalaro ka ng computer radiation, then yung backlight niya, after, ikay maghilamos, dili kaya'y maliligo. O kaya'y pagising mo, tutok ka na naman. Sapagkat may hinahabol kang laro, may hinahanap kang laro, may gusto kang palaro. O kaya'y may ginagawa ka, may pinanunood ka diyan na kung anong gusto mo. Sabi ng ama, lahat ng labis ay hindi maganda. Lahat ng hindi tama ay hindi akma. Kaya kung sinilang ka sa mundong ito, liwanag ng matay na sa iyo. At nang dahil sa tigas ng ulo mo'y lumabo ito. Huwag mong sisisihin ang ama mo kapag di gumagaling ka tao. At huwag tanungin mo ba't lumabo ang mata mo. Ngunit kung kalooban niya na nagsilabo ang mga mata, na walang ginawang mali sa buhay niyang mga anak niya, maring maglumuhod ka't magsumamot, hilingin mo, pagliwanagin mo pa ang mata ko. Lahat ng kasalanan ay di matukoy ng taong ginagawa ito. Kaya't nang matukoy niya't mabatid na totoong wika ng ama niya, magsisi ay huli na. Maraming ganito na mga tao, kung makapagsisi, huli na sa mundo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Si Kunching, ano bagang katalinuhang malay ito? Ano bagang karunungang batid niya yaon? Samantalang hindi siya nag-aral ng doktor. Ngunit hinahamon ko kayo, hanapin nyo sa computer nyo kung makikita nyo ang mga tinuran ko. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Dati, encyclopedia ang nauso para hanapin mo yung mga gusto mong makita. Kay talino ng tao, ano? Nakagawa ng libro ng karunungan, nakatuklas ng libro ng science. Ngayon, madaling proseso. Alamin mo lamang ang paggamit. Computer, nandyan na lahat sa YouTube, sa Google, sa lahat. Ba, nag-google din palang espiritu? Oo. Inosenteng tao. Anong hindi kaya nang gawin ng espiritu para sa iyo? Makakagawa ba kayo ng Google nyo kung di galing sa talino ng ama nyo? Kaya, anong alam mong hindi masigit na batid sa iyo? O tao, common sense, gamitin nyo. Gaya lamang, kung hindi alam ni Kunching, di niya magagawa. Kaya, kung nais ko siyang turuan, magagawa ko rin naman. Seche karamoyeneyato, hoche karameneya, eleyaneno, eyene karameneya. Ngunit ito, kahit siya nyo buksang libro nyo, maging sa inyong computer na tinatawag, wala kayong mababasang lengguwaheng ganito. Yan ang aking patotoo na di taong pinagmulan ng naririnig nyo. Nekaramoyene, nekarameneyana, hoche karamoyeleyana. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, sinabihan si Raquel, anak, sulong anak, yung mga sinasambit ko na ere, hanapin mo sa tumawa. Apo, ginawa ko na po eh. Wala po akong makita. Yan ang patutuko. Hindi si Kunching ang humirang sa inyo. Kaya, paano nyo masasabi? Kaya kayo naririto dahil nagpagaling ay siya. Nangaral ay siya. Umakay sa inyo ay siya. Kaya sa makatwid, ang tapat sa akin, ako ay nadama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, yamang natapos ang mga hayag na dapat mong pinahayag, na iulat ang dapat mong mailahad. Naririto ang mga tinipon mo sa dako, muli niyaalay ko sila sa iyo, hinahandog kong totoo, pamamagitan mo ang maghari sa kanila, ang may pandinig sa kanila nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Mayroon po ba kayong tanong? Wala po ba kayong tanong? Wala kayong tanong eh. Kaya maraming pamamaraan kay talino ng Ama, no? Binigyang talino ang tao. Sinong nakatuklas na unang-unang doktor na nakagamot sa mata? Sino? Ang unang-unang doktor ng mata. Hindi nyo alam. Patay na. Si doktor? Ba, matalino pala kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit ang natuklasan niya, mas makabago ngayon kaysa sa kanya noon. Patuto lamang habang nabubuhay ang tao at ang Ama'y nagbibigay buhay, padagdag ng padagdag ang karunungan sa mundo. Subalit sa kanyang karunungan, hindi lahat makasusumpo. Maliban ang sa kanya'y makikipag totoo lamang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi lahat ng talino'y sa mabuti na tukoy, kundi maraming talino sa kasamaan na sadla. Heche karameneya, holeya karamaneya, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama ng panahon sa unang tipan. Sino ang gumamot sa bukol? Sino? Si Isaias. Ginamot si Ezekias. Alam kong may magagawa, kaya hindi doktor si Isaias, kundi siya'y propeta. Ang Ama, alam kong may magagawa, hindi rin si Isaias ang nagpagaling, kundi ang nagatas kay Isaias. Ang Ama, gayon din sa inyo ngayon. Hindi si Kunching ang nagpapagaling, ang nag-atas. Pagka ang wika niya, manalig ka na. Bawat araw
Ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, noon ngayon at kailanman. Kaya't ang kalusugan siyang puhunan ng taong mahirap lamang. Kaya't ang kalusugang ito'y mahalin at kilalanin ng Ama upang pangalagaan. Yan, pumutok. Parte-partisyon. 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 Wow, galing ah. Parte-partisyon. 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 Sige po. Nako. Alam mo, hindi ka pa mamamatay. Masakit ba? Sige nga, hatakin mo. Hatakin mo. Iyunat mo. Baluktot mo. Hatakin mo. Baluktot mo. Sulong. Tumayo ka nga. Sulong. Sulong. Dito ka umakad. Sige. Pag sumakitan mo, tama na. Sapat na yon, naangat mo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y liwanag, nang kayo'y makasilay, nang di lahat ng bagay lamang sa sanlibutan. Nekkarameneyana, Nekkarameneyana, Nekkarameneyana.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Yan ang buhay ng tao. Sa hindi mo inaasahan, dumarating sa iyo yung hindi mo gusto. Ngunit, lagi niyong tatandaan yung sinasabi ng Panginoon, habang may buhay, may pag-asa. Kung wala kang ginawang masama at patuloy ang Ama'y inaasahan mo, hindi kaya mabuting damdamin at isip ay sumaiyo para pagtibayin ka at patatagin ka sa pananalig mo sa Kanya. Hanggang sa di mo namamalayan, ang lumbay, hirap at sakit na pinagdaanan mo'y kaakibat pala nito'y tagumpay na mahahawakan mo. Dahil siyang totoo na kumalinga, kumukop sa buhay na nilagak mo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo? Wala. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Si kapatid na anak na Desiree, purihin, purihin mo ang Ama sa pagtitibay mo na sa pamamagitan ng ginawa mo'y napapalago ang gawain ito. Sapagkat ang bawat naakay mo para sa gawain ito, hindi ikaw ang may gusto kundi Ama. Dahil pinagsupikapan mo at pinatibay mo ang loob mo para tuparin yaon upang mapatotohanang pinalalaganap itong gawain ito. At napapakilala at kinikilala ang gawain ito dahil sa gawa mo. Dahil sa patutuong kapatirang divine mercy. Kaya magpunyagi ka at patuloy mong tupdin gawin patnubayan ng iyong mga kasamahan. Gayon din ikaw. Sa bawat ginagampanan mo, kaukulan para sa inyong samahan at sa kapatirang ito, kung paano napapalaganap at napapalago ninyo ang pinundasyong ito na binahagi sa inyo at kayo ang naging daan, Ama naman ang kaakibat nyo. Gayon ka rin, mahal ko. Habang ang pundasyong iyon ay nasa sa iyo at patuloy mong ginagampanan upang mapakilala mo ang gawain ito at napapalago dahil sa ginagawa ninyo na mga pinagtiwalaan, magalak kayo at magpugay sapagkat kaugnay kayo sa isang nag-alay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sapagkat iyaon ang patuto, kapatirang divine mercy kayo. Heche kerameneya, no eleyeneya, ne karameneya na, ne karameneya na. Kaya't lahat ng ginagawa nyo, tinutupad nyong kabutihan, patuloy nyong tupdin at gawin. Kayo na rin ang saksi. Kung kailan kayo nahihirapan, doon kayo lumalakas, tumitibay. Kung kailan kayo naduduwag, doon kayo tumatapang at tumatatag. Kung kailan kayo batid nyong wala nang magagawa, naroon ako at kapiling nyo. Saan man kayong dako, may gagawin ako para sa inyo. Yan ang patutuko. Kaya't sikapin niyong katapatan at katotohanan ay tubdin sa sarili. Kaloob ay maging ganap na marapat, matapat. Sa loob, payapang isip sa inyo'y ilalaga. Pagharian kayong lubos. Heche karamane, neyeleyana, nekaramaheleyana, neyanam. Kaya chapter by chapter, yan ang patutuo. Kayo'y kapatirang divine mercy,
kung saan nahubog, kung saan kayo lugar o dakong naglilingkod. Pagharian kayong ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Hindi kayo anakang tumutupad, kundi kayo'y ginamit ko lamang. Wala kayong kakayahat, katalinuhan, ngunit kayo'y binahaginan ko lang. Heche karamole, neyeya na, no karameneyeya, ne karameneya na. Kaya't kayo'y magmahalang ganap. No leya, ne karameleya, ne karameneya na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid na minamahal, patnubayan kayo. Yung mga nararanasan nyo na yan inuna lang ako sa inyo. Kung minsan may luha sa mga sinasabi sa inyo, kung minsan may tuwa sa mga sinasabi sa inyo, ngunit madalas yung hamakin kayo. Pero nakakatuwa ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kung di nyo dinanas ang hamakin bilang naglilingkod, hindi Kristo sinusundan nyo. Kaya, pag hinahamak na kayo, ano sasabihin nyo? Ano? Kapag hindi pinaniniwalaan yung sinasabi nyo, ano sasabihin nyo? Ano? Kapag pinagtatawanan kayo sa ginagawa nyo, anong sasabihin nyo? Ano? Puro ano? Then nagalit sila. Ano rin? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad pa rin kayo sapagkat ang chapter natin sa Ilocos namatay ang namumuno, kaya patay ko. Yun ang patotoo. Pero yung mga anak naman nagsusumakit na tumupad. Yun. Doon naman ako nakakahangang humahanga sa kanila. Gayon pa man at wala na yung kanilang magulang, nagsusumakit naman sila. At wala pa rin tugot sa pagtitext, pagtawag, kung anong dapat nilang gawin. Kaya sila nananalangin. Kaya lang hindi ko alam ba't hindi ako sinusuguro Siguro naawa na rin sa akin ng Panginoon No po, malayo po Kaya sabi ko salamat naman. Tsaka naawa na rin po siguro sa mga kapatid kong mga namamasahit, naggagasolina lagi pagkalayo-layo. Naawa na sa mga taga-Nabotas lagi po yung kanilang sasakyan at saka gasolina Tapos habang ilang araw doon sila rin ilang araw doon. Basta po, alam niyo po, mahahayag lahat, hintayin niyo lang. Kaliit-liitan na ginawa ng tao sa dakong ito, na mga lingkod, mga hindi lingkod, mga tagasunod, mga nagmahal, mga nagbigay, gusto niyo po, pati 5, i-announce ko na. Kaya lang po, pag in-announce ko na, wala nang balik sa inyo. Sinisigurado ko. Sinisigurado ko. Kasi nahayag na yung mabuting ginawa nyo. Ano pa, gaganti ng pinaglilingkuran ko? Yun ang habilin sa akin, nagmamadali kayo. Iahayag ko na po ba? Sige, gantihan kayo. Pero wala naman po akong inililihim Kaya kahit po sabihin yung hindi ko pa inahayag lahat naman po na ipaparatang sa akin at mga sinasabi, tinatanggap ko naman po Kahit maraming luha ang tumatagaktak, tinatanggap ko pong lahat. Sapagkat kailangan tanggapin Dahil yun ang misyon ko Ang hanapan ako ng kasalanan, kahit di ko kasalanan. Ang ako'y pagbintangan kahit di ko ginawa. Ngunit hindi ko itatatwa lahat ng aking sinabi at ginagawa. Kahit kanino pa,
kaya kong sabihin at kaya ko ring gawin. Dahil alam naman ng amang katotohanan. Kaya kapag sinabi ni Juan, binigyan ko si Apo Kunching ng 40,000. Saan ko kaya dinala? Mailabas ko sana at maisuka. Pero kapag sinabi niya, binigyan niya ako ng damit, hanapin ko kung alin doon. Pag sinumbatan niya ako, ibabalik ko. Pero pag sinabi niya may utang si Apo Kunching, ay oo, meron. Yan na nga ang buhay ko ngayon eh. Kaya lang salamat naman at di ako sinisingil. Kaya lang yung utang ko hindi rin akin. Yan ang masaklap sa lahat. Pero sabi ko nga masaya pa rin. Salamat sa Ama. Parang siraulo na ako kapag nagtuturan. Sabi nakangiti iyan. Ngunit ang totoo, masama loob niya. Naaawa ako sa mapagparatang na tao. Kaya't ang dulog ko, Ama, buksan mo na ang kaharian at mahabag ka na. Bahaginan mo na ang mga anak mo nang nararapat at nagdarapat sa kanilang gawa, kanila nang matanggap ang higit sa sapat. O aking Ama, o kay sarap-sarap na ikaw ay madama at damhin kang ganap. Walang tunay na sarap, walang tunay na galak, walang tunay na hirap, walang tunay na sadlak, kundi makasalanan, patuloy na nagkakasala sa isip at diwa nila. Yan ang totoo, o aking Ama, pagkat ang tao ay makasalanan. Di na tama yung kanta. Yan ang totoo. Apo Kunching, ba't ganon? Pinakita lang sa inyo. Kung tao ang kakanta, mababalikwan, hindi nakarima. Ilagay natin sa rima. Ngunit pasubali ko, patotoong patotoo ko, maging kanina man. Ginamit kulay tao, ngunit totoong hinayag nito, pagkatao man sinambit at nilahad sa inyo. Ang di totoo, kaya naririto. Walang kakamtin siya kung sumbong ng sumbong. Walang makakamtan, dila niya'y manginginig. Balang araw iyan, mapipiping ganap, pagkat dumawa siya nang hindi marapat, talo sirang ganap. Pakatandaan nyo, taong balimbing, hindi mabubuhay nang may kagalakan. Taong talo sira, daratal ding takda, parusay kakamtan. Tandaan tao, itong nasisilayan ko. Sa harapan ni Constancia, magpakabuti man kayo't patawa-tawang lumalapit sa kanya. Ngunit batid ko ang totoo na may tagte-text-text pa ito at sinasabi kung ano ang pinag-uusapan sa dakong ito
at sinasabi kung anong nagaganap dito at kung anong mensahe na mali naman ang kanyang mga sinabi sapagkat di niya lahat natandaan ang mga mensahe ko. Kaya't patototohanan ko sa inyo, pagkatao sa tuwinang pananaw nyo kay Constancia at pagkataong pagturing ninyo at pakikitungo, subalit di nyo nakikita ang mga mabubuting ginagawa ko. Ngunit wala kayong maririnig sa aking kinalugdan, patuloy pa rin ngingiti sa harapan nyo. Yan ang patotoong aking gagawin, sapagkat di ko pinababatid ang di dapat sa kanya upang di masakitan at mahirapan ang damdamin. Ngunit pinatototohanan ko at patototohanan ko sa inyo, lahat ay nasisilayan ko. Hachekaramene Nakarameneyana Nekarameyana Hachekarameyana. Nang dahil si Constancia ay nakikipagtotoo-totoo, maging saan man dakot, maging sino mang tao, wala siyang pinagsusugo pang mga lagad niya o dili kaya ibang tao't sinusugo kung ano-ano. Tumungo ka nga doon, tingnan mo kung anong nagaganap. Makinig ka nga doon kung anong mga sinasabi. Sapagkat di niya na kailangan tupdin gawin ito. Sapagkat ako mismo ang mangungusap at maghahari sa kanyang katawan. Bakit kailangan niya pang magsuri sa iba? Kaya't ang pagbutihin niya ay kanya at ako naman ang kaakibat niya. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, ang tapat at totoo, ang tama at tumpak, maligaya ang puso niya, payapa ang isip niya, may galak na totoo na nangingibabaw sapagkat walang duming-isip, walang puot sa dibdib, malinis na ganap, ganap na kasadsad. Ang sino mang ganito, magbunyit magalak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Magaling na po ba kayo? Gumaling na ba kayo? Ano po gumaling sa inyo? Kaluluwa? Ang katawan, hindi pa. Kung di pa po gumagaling ang katawan nyo, anong dapat nyong gawin? Ano po? Ano dapat gawin? Magpaka? Amen. Buhay ba ang Ama? Magpaka? Totoo ka, tao. Ay, nako. Diyos ko, tama ko. Opo, magpakatotoo ka tao. Kanina masakit ang balakang ko. Hindi ako makaganyan. Sabi ko, aray. Nagsigawan ko kasi si Taning, kaya pati kanina aking bibig ngayon walang ngipin. Dahil sabi kahapon, tanig ka. Ngayon, sige, tingnan ko kung makapagsalita ako, papasasakitin ko bagang mo. Ngayon, talo ka na naman, patay ka mamaya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ano, kung bungi ako, basta kumpleto isip ko, wag lang sira ulo ako. Tama po ba? Bakit po kung sino ba si Raulo? Di yung mga hindi alam ang sinasabi. Kaya di ako pumapatol sa si Raulo. Buhay ba nga ma? Buhay po ba nga ma?
Mabuti pa siya. Kaya yung mga bata, madaling gumaling pag gusto ng Panginoon eh. Kasi wala silang kasalanan. Wala silang maduming isip. Wala silang maduming puso. Eh, yung iba, matatanda, nakatawa, sabi, pero saan ka? Ano po? Makaupo nga. Tingnan ko kung talagang di na masakit. Aba, ano ba? Kaya ko pa naman palang umupo. Eh, kayo ba? Ikaw, kaya mo? Ay, sige, galaw. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, kembot mo, ikembot mo, kembot mo, ikembot mo. Masarap bang apat ang paa? Nahiya ka sa mga kasamaan mo. Huwag kang mahiya sa kasamaan mo. Mahiya ka sa Ama. Diba? Kahit ngayon sasabihin nila, aba si kapatid nakaapat ang paa. Yung digulong at saka yung paa niya. Eh ano? Ang mahalaga, kapag ikay nilingap ng Ama, masasabi mong talagang mahal ka. Sapagkat talaga namang mahal ng Ama tao siya lang ang hindi magmamahal sa tao. Ang tao lang din nagmamahal sa Kanya. O, teka mo muna. Kapag pinagaling kayo, ano ang dapat nyong gawin? Magbalik sa inyong gawa. Kapag kayo'y gumaling, anong dapat nyong gawin? Kalimutan nyo ang mandakila. Kapag kayo'y napagaling, anong dapat nyong gawin? Sumuko kanino? Dalawa susukuan mo. Eh, sino po isa? Eh, baka pinili mo isa, de patay na. Pag yung isa pinili mo, suko-suko ka. Buhay ba nga ma? Pero, huwag ka kaya po kuntsing susuko. Sapagkat siya po kuntsing walang ginawa sa'yo. Walang magagawa sa'yo at di gagawa sa'yo. Kaya susuko ka sa may gagawin sa iyo. Kaya lamang, siguro hindi ka nakatanggap niyon kung sinumpa mo si Kunchi. Kaya, susumpahin din kita. Di mo pala alam ang ginawa mo. Di mo pala nakilala yung ginawa mo. Sasabihin ko lang sa'yo, manalig ka anak. Sadyang may kapwa-tao kayong ginagamit ko. Sapagkat si Moises ginamit ko noon, kaya naulat sa mga paraon na matatapang ang maling gawa nila. Ang maling ginawa, kaya hinango ang Israelita para magpakatotoo sa mga Israelita na totoo ang gawa nila. Kaya lang, dahil sa kasama ng isip ng tao, kahit anong gawin sa kanila, yun at yun din ang pumapailang lang, pumapaibabaw sa isip, pagkatao pa rin naman. Kawawa ka naman! Kawawa kayo. Mga di nakakakilala sa totoo, magnilay at magbulay, magtantong ganap kayo. Mga mahal, mabuti ang Ama, pinakamabuti, hindi pagdakay sumusumpa sa mga anak niya. Nang panahon ng Babylonia, inaralan, binalaan. Nang panahon ng Ninibe, binalaan, inaralan. Nang panahon ng Kristo, nagbabala, nangaral, nagtuwid, nagtama, nagalit ang tao sa lupa.
Sino kaya ang gagamitin sa inyo para hindi nyo pagtawanan at tanggapin ang totoo? Sino pa kaya ang gagamitin sa inyo para tuwirang makilala ang totoo? Sino pa kaya ang gagamitin sa inyo na ura-urada pagdakay pakikinggan ang aral ko? Sino kaya mga tao? Mayroon ba? May napipisil ba kayo? May napipili ba kayo? Marunong ba kayong pumili kung sinong karapat-dapat at nararapat na gamitin ko? Sulong, pumili kayo. Tulad ng panahon ni Saul. Sulong, pumili kayo. Ayaw niyang umibi sa kanyang pagkahari. Ayaw niyang mawala ang kanyang pagkahari. Galit na galit siya. Unit nakitang hindi totoong ginawa niya. Hindi niya matanggap itong si David. Hindi niya kayang tanggapin itong si David. Nagigiyagis ang kanyang damdamin. Napupot ang kanyang isip. Anong karapatan niya na ako'y pangunahan? O tao, wala kayong karapatang hatulan, husgahan ang mga pinipili ko. Kaya't kung sinong ibigay ko sa inyo, ang nakakakilala at nakakadama, tanggap ang aral ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nang panahon ng Kristo, binigay ang totoo, nagpakatapat sa tao, nagbukas ng katotohanan, binahagi katotohanan, dinatal katotohanan, ginaway katotohanan, lahat ng katotohanan, pinakita sa mundong ito. Ngunit at pasubali, naging sutilang mga ninuno nyo. Ngayon, sa panahon ninyo, sinong gagamitin? Sinong pagagamit? Sino mga mahal? Magsabi nga kayo at susubukan ko. Pumili nga kayo at susubukan ko. Hindi kayo magsasabi sapagkat kayo man mismo, sarili nyo, hindi nyo pa alam kung totoo kayo. Kaya, ang nakikipagtotoo, tapat ang puso niya sa Ama. Pagarian kayo. Pakatandaan ninyo, magalak magpuri kayong mga pinili, mga hinirang na nagsusumakit, nagsusumikap, na maging tapat at makatotohanan. Sa kabila ng inyong mga tinatawid, sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, sa kabila ng inyong ginugusto, ay ang para sa amang inyong tinanggap at kinaligtaan ng inyong sariling paghihirap. Ang kinamtan sa kabila ng inyong pagtupad, magbunyi kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Lahat ng samahan, kung magkakaugnay at isa ang gampanin, nagkakaisa't nagmamahalan. Yan ang patotoo sa mundong ibabaw. Ang kaisa at totoo ang layunin, magkakaiba man ang tinutukoy na relihiyon. Magkasama pa rin sa tamang damdamin, sapagkat hindi sa relihiyon ang inyong kaligtasan, kundi sa totoo ninyong pakikipag-ugnayan at pakikipagtapatan sa Diyos Amang pinakilala ko sa inyo at pinakikilala, at sa nakadama, sumainyo ang paghahari niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Gusto nyo hanggang mamayang gabi na?
Hindi makasagot sila. Ako kahit sabihin nyo hanggang bukas hindi ako alis din, pwede ako. Gusto nyo subukan? Kaya lang sigurado susuko kayo. Sigurado may magsasabi sa inyo, nahihi ako. Teka po, gugutom ako. Teka po, may naghintay sa akin. Teka po, may gagawin pa ako. Ay, teka po, may naalala po pala ako. Pero hindi nyo sasabihin, kaya po kuntsing yun. Isa-isa may lumalabas. Yan ang patuto ko sa inyo. Ang di nyo kaya ay kaya ko. At ang kaya ko ay higit na kaya kong ibigay para makaya nyo. Hachekaramene, neya, nokorameneya, nekaramaneya nam, hoe nekarameneya nam. Oh, nainip na po kayo. Uwi na. Ayaw niyo pa umuwi. Ako uuwi. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Oh, yung mga nagmamadali. Naku po, kakatagal ng mensahe. Napakatagal sayang yung naku po, hindi ko naabutan kung tapat ka, kung totoo ka, ano man na ang tala dahil nahuli ka, wala pa rin yaon. Ang maganda pa rin ang kakantahan. Buhay ba, Ama? Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako ikaw. Huwag mo na maibigay sa akin, hindi ko kakayanin. Constancia, parang nagbilang tao ka, anak. Kailan ko ba sinabing hindi mo kaya, ibibigay ko sa'yo? Kaya kayanin mo? Opo. Bow. Panginoon, sino po bang totoo sa akin ng mga tao? Constancia, huwag mong tanungin sa akin kung sinong totoong tao sa'yo. Ang tanungin mo, totoo ako sa'yo. Ay, amen po. Panginoon, ba't po nagagawa sa akin ng tawang ganon? Constancia, huwag mong tanungin sa akin ba't ginagawa ng tao yan sa'yo. Nauna ako sa'yo, nagawa na nila yan sa akin. Amen po. Ano pa po itatanong ko? Wala na po. Patawad po. Tao po ako nun. Kaya nagtanong ako. Yan ang patotoo. Pag marami kayong tanong, tao kayo. Magtatanong ka ba kung naka-espiritu ka? Hindi. Hindi. Kaya kapag marami kayong tanong, aminin nyo, pagkatao kayo. Kaya kayo nahihirapan, kayo nasasaktan. Pagkatao nga iyan eh. Ngunit kapag nasa espiritu kayo, hindi kayo magtatanong. Oh, hinahamon ko kayo. Tama ba? Mali ba ako? Kaya nga pinaging dapat na magtanong ako eh. Para sabihin, tao ka niya na. Tama. Talagang tao ako noon. Kaya tinanong ko, nung naka-espiritu ako, kahit sabihin akong baliw, kahit sabihin akong ano, kahit sabihin na, wala akong pakialam. Wala akong tanong. Bakit? Kasi hindi ko alam eh. Naka-espiritu ako eh. Yan ang naka-espiritu. Buhay ba, Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Kailangang pag-aralan nyo ang mga sinabi ko. Sinambit ko sa inyo. Oh, nagtatanong kayo, ba't kaya ganyan si Pedro? Ba't kaya ganyan si Juan? Sigurado, tao ka niyan. Wala ka sa espiritu. Sapagkat kung nasa espiritu ka, hindi mo tatanong dahil alam mo eh. Pinababatid siya ng espiritu, ba't ganun si Pedro at si Juan eh, diba? Eh dahil sa pagkatao ka, hindi mo alam. Kaya nagtanong ka. Totoo ba? O kayo, mga lingkod, hindi ba kapag nangungusap kayo, binigyan kayo ng pangungusap, alam ninyo, sinasabi nyo, kilala nyo yung kinakausap nyo ba? Alam ba ninyo yung gawa nila? Bilang tao, hindi. Ngunit kapag naka-espiritu kayo, alam nyo, sila ba nagtatanong o kayo? Wala rin kayong tinatanong at wala silang tinatanong. Ngunit nangungusap kayo dahil alam ng espiritu
ang sinasabi sa kanila. Sa makatwid, hindi kita pwedeng gamitin pag nasa pagkatao ka. Sasabihin ko, magbendisyon ka. Baka sinabi mo, oy, naku, ikaw naman masama ugali mo, masama ang ano mo. Baka dahil sa'yo sinabi, walang hiyaya kayo mga alagad ni Apo Kutsing ngayon. Kaganda ng ginagawa ko, sinabi masama ugali ko. Yun. Kaya nga, hindi ura-urada pwedeng gamiting magbendisyon. Kaya kapag binigyan ka ng pagkakataong magbendisyon, gamitin mo ang Diyos sa iyong katawan, huwag ang sarili mo. Tama ba ga? Kaya ikaw na ginagamit pag sumakitan mong wag magkasala isip mo, pag sumakitan mong wag magkasala ang puso mo, pag sumakitan yung wag magkasala ang bibig nyo, sapagkat pagyaon ay naganap miya't miya. Hihinangin nyo espiritu. Wala nang espiritu sa inyo, nakakatakot kayong gamitin. Kaya, gagamitin pa ba kayo? Kapag ka nagsasalita na kayo ng pagnilaya ninyo, bakit ko sinambit ito? Yaan ang patotoo ko sa inyo. Kung ang mga lagad, hindi maaring gamitin kapag gayon, si Constancia pa ba? Kaya't hindi ko na rin siya gagamitin kung gayon ang kanyang pag-iisip at damdamin. Yan ang aking pasubali sa inyo. Yan ang aking pasubali sa inyo. Yaon ang aking pasubali sa inyo. Yaon ang aking pasubali sa inyo. Kaya, sumainyo ang kapayapaan. Eche karameneyana, ne karameneyana, ne karameneyana. Purihin ang Ama. Masaya ba kayo sa paggamit sa inyo? Maligaya ba kayo sa paggamit sa inyo? Dapat maging maligaya kayo. Kahit hindi kayo ginagamit magbendisyon, mga alagad. Ginamit lang kayo at napabilang sa mga lingkod, magsaya na kayo. Magpasalamat na kayo. Sapagkat napabilang kayo, di ba? Kaya gawin niyong marapat yung inyong magandang kapalaran ay pagbutihin niyong maging inyo pa rin yan. Buhay ba nga, Ama? Tama ba ga? Totoo ba ga? Kaya kayo, pagtiwalaan niyo mga alagad. Sapagkat, kung di niyo sila pagtitiwalaan, paano? Sino katuwang? Wala. Walang magiging katuwang. Kaya yung mga hinirang, pagtiwalaan ninyo. Kung mayroon silang kapintasan, para sa palagay nyo, ipanalangin sila. At kung kayo naman ang may kasalanan, umamin naman kayo. Tama po ba? Magandang umaga po. Sa pahapon, sumayin niyong kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Ang malinis na pag-iisip ang sumayin nyo. Ang pag-asa'y mabuhay at patuloy na tumatag ang inyong pananalig at pananampalataya upang ang inyong mithiin, mga minimithi, ay inyong kamtin. Sa patnubay ng Ama, inyong mapagtagumpayan ang hamon sa buhay sa bawat araw. Kayo'y lilingapin, pangangalagaan, at di pababayaan sa inyong kamtin at inyong sambahin. Sa isip, sa salita, at sa gawa, maging tapat at makatotohanan kayo. Tayo na po.